Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto mo manabatiin ngayong araw si Sister Eunice. Happy birthday sa iyo. Sister Eunice ng Cavite. Patuloy kang pagpalain ng Panginoon this year. Now, itutuloy po natin yung ating series patungkol po sa Revisiting the Cross. Atin pong sariwain at bisitahin muli yung mga kaganapan 2,000 years ago nung pinakita ng ating Panginoong Jesucristo yung kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa, pagkamatay doon sa krus at muling pagkabuhay. Na yung pag-aaralan po natin ngayong umaga ay may patungkol po sa betrayal o pagtataksil. Sabi po rito sa Matthew chapter 26 verse 14 to 16, Then one of the 12, isa po sa 12 alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin po, very much connected to Jesus. Kilala bilang tagasunod ng Panginoong Jesucristo, at least sa mata ng tao. Then one of the 12, whose name was Judas Iscariot, went to the chief priest and said, What will you give me if I deliver him over to you? Anong ibibigay mo sa akin? Kung ibibigay ko sa iyo, iso-surrender ko sa iyo, isusuko ko sa iyo, ipagkakanulo ko ang Panginoong Jesucristo sa iyo. And they paid him 30 pieces of silver. And from that moment, he sought an opportunity to betray him. Sa Tagalog po, pagkatapos isa sa 12 na tinatawag na Judas Iscariote ang nagpunta sa mga punong pari at nagsabi, Anong ibibigay ninyo sa akin kung ibibigay ko siya sa inyo? At kanilang ipinagtimbang siya ng 30 pirasong pilak, at mula noon ay humanap na siya ng pagkakataon na ipagkanulo si Jesus. Now, ito po yung mga kaganapan bago mag-Lord's Supper, bago hugasan ng Panginoong Jesucristo yung paa ng kanyang mga disipulo. And during this time, after po hugasan ng Panginoong Jesucristo yung paa, maging si Judas, no? Hinugasan yung paa ni Judas. Pagkatapos po noon, sabi ng Panginoong Jesucristo, yung isa sa inyo ipagkakanulo ako. Yung mga alagad, nagtinginan sila sa isa, hindi nila alam kung sino yung tinutukoy ni Jesus Christ. Hanggang sa isa sa mga alagad, si John the Beloved, katabi ng Panginoong Jesucristo, sinabihan siya, sinenya siya ni Simon Pedro, tanongin mo nga si Jesus, sino yung magkakanulo? Sino yung magtatraidor sa kanya? At sabi po rito, sumagot si Jesus kay Juan, Siya iyong aking bibigyan ng tinapay pagkatapos na maisawsaw ito. Kaya't nang maisawsaw niya ang tinapay ay kinuha niya at binigay kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Pagkatapos na matanggap ang kapirasong tinapay, pakinggan po natin mga kapatid, si Satanas ay pumasok sa kanya. Si Satanas ay pumasok kay Judas Iscariote at sinabi ng Panginoong Jesucristo, Sige, gawin mong mabilis ang iyong gagawin. Kung traidorin mo ako, traidorin mo na ako. Ngayon na, bilisan mo. Now, yung unang katuruan po natin ngayong umaga, the work of Satan, na pumasok kay Judas Iscariote. The work of Satan is betraying Jesus for the things of this world. Pakatandaan po natin mga kapatid, ang gawain ni Satanas ay traidorin, talikuran, ang Panginoong Jesucristo para sa mga bagay dito sa mundo. Kaya po si Satanas gagawin niya ang lahat ng kaparaanan para tuksuhin ang mga mananampalataya, hikayatin ang mga mananampalataya, ofera ng maraming bagay dito sa mundo upang talikuran nila ang ating Panginoong Jesucristo. The work of Satan is betraying Jesus for the things of this world. Kaya po yung mga tukso ni Satanas, nakapaloob lamang po ito sa 3 kategory. Una, lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Lust of the eyes, mga bagay na nakakapukaw ng mata, mga bagay na gusto nating angkinin, mga bagay na gusto nating makamtan, makamit, makuha, mga bagay na kiniinggatan natin. Pangalawa, lust of the flesh, mga bagay na may kinalaman sa sex, may kinalaman sa pornography, may kinalaman sa mga nakaka-addict sa laman. Kasama yung bisyo, walang hanggang pag-inom, at maraming iba't ibang klaseng mga anything na nakaka-attract sa laman. That's lust of the flesh. Panghuli po, pride of life. Yung pride of life po, ito po yung mga bagay na pwede nating ipagmayabang or gusto natin ng prestige, fame. Ito po yung mga bagay na ginagamit ni Satanas para talikuran natin, loyalty natin sa Panginoon upang hindi natin paglingkuran ng ating Panginoon. Pangalawa po, Judas intended it for evil but God intended it for good.
Si Judas po, katulad po ng panahon ni Joseph, no? Yung kanyang mga kapatid, trinaydor nila si Joseph. Ibinenta sa presyo o halaga ng isang halipin. Yun po ay anino na someday yung Messiah ay tratraydorin rin at ibibenta sa presyo o halaga ng isang alipin. At yun po ang ginawa ni Judas Iscariote. Judas intended it for evil. Yung mga kapatid ni Joseph in the past sa Old Testament, ginawa yon para sa kanilang sariling kasamaan. They intended it for evil, but God intended it for good. Ganun rin po sa panahon ng Panginoong Jesucristo, Judas intended it for evil, but God intended it for good. Trinaydor ni Judas ang ating Panginoong Jesucristo, pero ginamit ng Panginoong Diyos yon para maisakatuparan yung pagliligtas, yung plano niya na mamatay ang Panginoong Jesucristo doon sa krus. Now, pangatlong katuruan po natin ngayong umaga. The difference between Judas and Peter is repentance. Ang pinagkaiba po ni Judas at ni Pedro ay repentance. Alam niyo po ba na si Judas, binetray niya si Jesus in similar fashion. Ito pong si Peter, binetray din si Jesus. Si Peter yung nangako kay Jesus na, Lord, I'm willing to die for you. Basically, sinasabi ni Pedro, I'm gonna fight for you until death. Hanggang kamatayan ay paglalaban kita. Pero nung panahon na si Judas, nilapitan na si Jesus Christ at hinalikan na ng Panginoong Jesucristo. During that time, yung halik po kasi, it's a sign of friendship. It's a sign of respect. Magkakilala tayo, close tayo, related tayo. At yun yung ginamit na sinyales ni Judas na ito si Jesus, dakpin niyo siya. Kaya tinatawag natin halik ni Judas halik ng pagtatraidor. Now, si Judas binetray si Jesus. Pero ganun din po yung ginawa ni Pedro. Kaya tayo mga kapatid, hindi natin pwedeng sabihin, i-judge si Judas Now, si Judas, traidor. Pero minsan, trinatraidor din natin si Jesus sa mga bagay na, pinagpapalit natin si Jesus sa mga bagay na nakakaakit sa laman, nakakaakit sa mata, mga bagay na pwede nating ipagmalaki. Now, ganun din si Peter, trinaydor niya rin si Jesus just to preserve himself. Pero alam niyo po, bagamat may mga similarity si Judas tsaka si Peter, ang pinagkaiba po nila repentance. Si Judas po hindi nagsisi, pero si Pedro nagsisi at nanumbalik sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya po application po natin ngayong umaga. Number 1, do not love the world because betraying Jesus starts with loving the world. Wag po nating ibigin ang mundo sapagkat ang pagtatraidor sa ating Panginoong Jesucristo ay nagsisimula sa pag-ibig sa mundo. Sabi nga po ni John sa kanyang mga sulat, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan ay pagnanasa ng laman, lust of the flesh, pagnanasa ng mata, at pagmamalaki sa buhay. Lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Ito yung ginagamit ni Satanas upang tuksuhin tayo, ilayo tayo sa paglilingkod sa Panginoon, sa ating commitment sa Panginoon. Ito yung ginagamit ni Satanas upang talikuran natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga po sa sulat ni Santiago, you adulterous people, don't you know that friendship with the world means enmity against God? Ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos. Si Judas po, nakipagkaibigan sa sanlibutan. Mas minahal niya yung 30 pieces of silver kesa sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya po mas pinili niya yung mga bagay dito sa mundo at ang pinagpalit niya ang Panginoong Jesucristo. Balikan po natin yung ating mga talata. Sabi po ni Judas doon sa mga chief priest, mga kaaway ni Jesus Christ, what will you give me if I deliver him over to you? Anong ibibigay niyo sa akin kapalit ni Jesucristo? Isang bagay na nakapagpabagsak kay Judas, mas minahal niya yung mundo. Mas minahal niya yung mga bagay na yon bilang kapalit ng ating Panginoong Jesucristo.
Do not love the world because betraying Jesus starts with loving the world. Pangalawa po, be honest because integrity starts with honesty. Alam niyo po si Judas, sabi po rito sa John chapter 13, pag tinuloy-tuloy niyo po yung pagbasa, no? Iniisip ng mga tao, ng mga disipulo ni Jesus Christ, na nung sinabi ni Jesus Christ, gawin mong mabilis ang iyong gagawin, akala nila, inutusan niya lang si Judas na bumili ng kung ano o tumulang man kung kanino man. Iniisip nila ng ilan na sapagkat si Judas ang may hawak ng supot nung treasure, siya yung treasurer nila, ay sinabi ni Jesus sa kanya, bumili ka ng mga bagay na ating kailangan sa pista o magbigay siya ng anumang sa mga dukha. Yun ang pagkakaalam nila. Now, ito po si Judas, he's not an honest person. Kaya po wala siyang integridad. Tayo po mga kapatid, we need to be honest. Kahit sa mga maliliit na bagay, kahit sa kakarampot na pera na binigay sa atin ng Diyos, we need to be honest. Saan natin to ginagamit? At pag mayroon po tayong maling nagawa, we need to be honest. We have to have the courage to say, I'm sorry. Minsan po kasi yung mga bagay na pwede nating pagtakpan, pinagtatakpan na lang natin. At the moment na pinagtakpan natin yung mga maliliit na bagay na yun, nawawala yung integridad natin. We're starting to live a double life. Mga kapatid, be honest because integrity starts with honesty. Lahat po tayo gusto nating maging person of integrity. Gusto natin may integridad, reliable, pinagtitiwalaan ng Diyos ng mga tao yung sinasabi natin. That's what we want for ourselves. Pero nagsisimula po yan sa honesty, kahit sa mga maliliit na bagay. Pag mayroon tayong nagawang mali, let's be honest. It takes courage to be honest. Yun ang mga taong hinahangaan ko, yung mga taong nagkamali, tapos they're willing to say, I'm sorry, this is what I did. So be honest because integrity starts with honesty. And number 3 po, be quick to repent and always revisit the cross. Kapag dating po sa pagsisisi, dapat mabilis tayo. Kung may nagawa tayong kasalanan, wag na nating patagalin pa. Wag na nating pagtakpan pa. Wag na nating isapuso pa, i-cherish pa. Alam niyo po yung mga cherished sin, mga kasalanan na iniingatan, pinapatagal. If you're sinning against God, be quick to repent. Maging mabilis magsisi. And always revisit the cross. Lagi po nating bisitahin ang cross ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po ito yung tema natin ngayong season na ito. Let's revisit the cross of the Lord Jesus Christ. Kasi pag binisita po natin ang cross ng ating Panginoong Hesukristo, makikita natin yung gravity, yung bigat ng ating kasalanan. Gaano kabigat ang ating kasalanan? Gaano katindi yung ating kasalanan? Sobrang tindi to the point na yung anak ng Diyos kailangang magkatawang tao upang mamatay doon sa krus para mahugasan lang yung mantsa ng kasalanan. Yung mantsa ng kasalanan hindi kayang hugasan ng kahit anumang bagay. Kailangan pa ng dugo ng Panginoong Hesukristo ang matigis doon sa krus, maibuhos doon sa krus ng Kalbaryo para mahugasan yung mantsa na napakatindi. Ganun po katindi yung kasalanan. Ganun po yung gravity. Ganun po kagrabe yung kasalanan. At makikita po natin yung gaano katindi yung kasalanan natin pag binisita natin ang krus ng ating Panginoong Hesukristo. Sobrang tindi na yung anak ng Diyos kailangan mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Magdusa, pagdusahan ng ating kasalanan, sapuhin ang kaparusahan na dapat tayo tumanggap. Ganyan po katindi. So we have to be quick to repent and always revisit the cross of the Lord Jesus Christ. Now mga kapatid, para po sa ating discussion, how have we betrayed Jesus for the things of this world? Paano nga ba natin natatalikuran minsan o trinatraidor ang ating Panginoong Hesukristo para sa mga bagay dito sa mundo? May mga nag-o-offer ba sa'yo na malalaki, magagandang mga offer? Pero ang kapalit nito, kailangan mong talikuran yung iyong commitment sa Panginoon? How have we betrayed Jesus for the things of this world? And why should we always revisit the cross? Bakit natin kailangan dapat bisitahin ang krus ng ating Panginoong Hesukristo? Para po sa ating panalangin, Lord Jesus, forgive me because sometimes I choose the things of this world over you.
Forgive me for falling into the temptations of Satan. Forgive me for loving the things of this world, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. I repent. Your crucified body on the cross tells me the gravity of my sins. At the same time, your cross tells me how wide, how deep, how enormous your love is. Thank you, Jesus. Let me love you worthy of your love. I come to you in your name. Amen and amen. Salamat po sa katuwang natin sa devotion na ito, si Sister Cherry Lou. Maraming salamat sa iyo, kapatid. At kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Magkita-kita po tayo bukas alas 5 ng umaga dito sa ating daily devotion.